May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Magandang araw sa inyo. Ako si David, taga Laguna. Alam nyo, habang nakahiga ako rito ngayon sa kwarto at tinitingnan ang sarili ko sa camera ng cellphone ko, hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang panghihinayang at takot. Ang hirap pala magkabulutong kapag matanda ka na. Grabe ang lagnat at hapde. Para akong binuburo ng buhay. Pero mas masakit isipin kung paano ako humantong sa ganitong sitwasyon. Lahat ng to, nagsimula dahil sa isang babaeng akala ko sagot na sa mga panalangin ko. Si Tanya. Kung makikita mo si Tanya sa personal, hindi mo iisiping may kakaiba sa kanya kasi napakaganda niya. Maayos manamit, napakalambing, tipikal na babaeng iuuwi mo sa magulang mo para ipagmalaki. Pero sa likod ng magandang mukhang yon, may madilim na sikretong unti-unting sumira sa buhay ko na hanggang ngayon, pilit ko pang tinatakasan. Bago ko nakilala si Tanya, tahimik at maayos ang buhay ko kasama ang ex-girlfriend ko na si Jane, na halos 2 taong ko ring nakasama at plano ko na sanang pakasalan nun. Maayos ang relasyon namin ni Jane. Walang malalaking away at kilala na kami ng parehong pamilya. Kumbaga, hinihintay na lang talaga ang tamang panahon para lumagay sa tahimik. Pero nagbago ang lahat nang isinama ako ng kaibigan ko sa isang piyestahan sa Santa Rosa. Doon ko nakilala si Tanya. Pinsan ng may-ari ng bahay at taga Laguna din. Lagi kami nagkakatinginan. Siya pa madalas mag-alok sa akin na kumuha pa ng pagkain at huwag mahihiya. Ewan ko, parang sa simpleng pagtama ng mga mata namin, iba nararamdaman ko. Napakaganda ng mga mata ni Tanya. Basta hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. May ibang klaseng atraksyon na parang hinila ang buong pagkatao ko sa kanya. Simula nung araw na yon, hindi ko na siya natanggal sa isip ko. Na kahit natutulog ako o kasama ko si Jane, ang mukha pa rin ni Tanya ang nakikita ko. Sa loob lang ng ilang linggo matapos ang pagkikita namin yon, tuluyan ko nang hiniwalayan si Jane. At aaminin ko, walang malalim na dahilan. Basta isang araw, nakaramdam na din ako ng pananawa. Kahit umiyak siya sa harap ko at nagmamakaawa na ayusin namin ang lahat dahil wala namang kaming pinag-aawayan. Sobrang talas ng mga salitang binitawan ko kay Jane noon. Wala akong pakialam kung masaktan siya. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makilala si Tanya ng lubusan at makasama sa lalong madaling panahon. Dahil parang mababaliw ako kapag hindi ko siya nakita. Sinabi ko sa kaibigan ko na gusto kong malaman ng Facebook account ni Tanya. Binigay naman to ng kaibigan ko at inaccept ako agad ni Tanya. Naging madalas ang pag-uusap namin at eventually, nagkikita na kami. Niligawan ko siya. Agad din naman akong sinagot. Dahil ramdam ko din naman nung una pa lang na may gusto din siya sa akin. At naging official na nga kami. Sa sobrang pagkahumaling ko sa kanya, hindi na ako nag-atubili pa na ayusin ang pamamanhikan sa pamilya niya. Kahit ilang buwan pa lang kami magkakilala. Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya na umabot sa punto na
Kahit anong hingin niya, binibigay ko agad. At determinado kung pakasalan siya agad-agad. Para lang masiguro na sa akin na siya habang buhay. Natuloy ang kasal namin. Isang simple pero magandang seremonya. At pagkatapos nun, nagsama kami agad dun sa simpleng bahay ko sa Binyan para dun simulan ang buhay mag-asawa. Nung mga unang linggo, parang nasa ulap ako dahil napaka-asikasong asawa ni Tanya. Laging masarap ang luto niya, malinis ang bahay at punong-puno ng paglalambing ang bawat araw namin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na kapag gabi, madalas siyang nagigising sa madaling araw at matagal siyang nawawala sa tabi ko. At kapag tinatanong ko naman siya kinaumagahan, sinasabi niya lang na umiinom lang siya ng tubig o gumagamit ng banyo. Hanggang sa isang Sabado ng umaga, habang nasa trabaho si Tanya, naglilinis naman ako ng kwarto. Naisipan kong ayusin yung pinakailalim ng cabinet namin para maghanap ng ilang lumang dokumento na kailangan ko sa bangko. Sa pinakasulok ng cabinet, sa likod ng mga nakatambak na lumang kumot at unan, may nakita ko. Isang bagay na hindi ko matanda ang dinala namin nung lumipat kami rito. Hinila ko to palabas at doon ko nakita ang isang lumang lalagyan na gawa sa parang hinabing banig na may kakaibang amoy na parang pinaghalong tuyong lupa, amag, at mga kung anong maasim na halaman. Nagtaka ako kung ano yun, kaya nanaigang curiosity ko. Kaya binuksan ko yung takip ng banig at laking gulat ko sa mga tumambad na gamit sa loob nito. May mga iba't ibang klase ng herbal na halaman na nakatali ng itim na sinulid. Mga tuyong ugat ng puno na may kakaibang hugis. Meron ding maliliit na bote na may lamang malapot na likidong kulay na parang red at violet. Kinalkal ko pa yung ilalim ng nalagyan. Nakakita ko ng mga piraso ng kandila na kulay itim. Pati na rin ang ilang hibla ng buhok na nakapalupot sa isang maliit na tela. Pero ang pinakamatindi, nung makita ko yung ilang piraso ng mga lumang pictures ko. Mga litratong kuha pa nung high school at college ako. Na alam kong hindi ko naman binigay kay Tanya dahil nasa bahay yun ng mga magulang ko. Maliban na lang kung kinuha niya yun sa Facebook ko. Tapos pinaprint niya. Yung mga litrato ko, may mga butas na parang tusok ng karayom sa bandang dibdib at ulo. May mga nakasulat din na hindi ko maintindihan ang salita sa likod. Kulay pula pa yung ballpen na ginamit sa pagsulat. Sa puntong yon, biglang nanumbalik sa alaala ko ang nangyari bago ko makilala si Tanya. Kung paano ko biglang iniwan si Jane nang walang sapat na dahilan at kung paano ako naging sunod-sunuran kay Tanya mula pa nung unang araw. Nang gabing yon, hindi ako nakakain ng hapunan. Tahimik lang ako naghihintay sa sala habang hawak-hawak ang lalagyan ng panig. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Tanya nang nakangiti. Pagkakita niya sa hawak ko, biglang nawala ang ngiti niya, napalitan ng pagkabigla. Habang ako naman, dahan-dahang tumayo at hinarap siya para itanong kung ano ang kahulugan ng lahat ng nakita ko sa loob ng lalagyan ng banig. Ipinaliwanag ko sa kanya ang takot at kalituhan ko. Tinanong ko siya kung ginayuman niya ba ako o kung anong klaseng ritual ang ginagawa niya gamit ang mga litrato at buhok ko na nakatago sa kabinet. Umiyak si Tanya. Lumuhod sa harap ko at pilit na hinahawakan ang mga kamay ko habang nagmamakaawa. Napakinggan ko muna ang kanyang panig
bago ako mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Sabi niya sa akin, nakagawian niya na lang daw talaga ang mga ritual na yon dahil ang kanyang ina ay isang kilalang manggagamot sa Santa Rosa na nagmana rin ang mga tradisyon mula pa sa mga ninuno nila. Kaya hindi niya basta-basta mabitawan ang mga kagamitang yon bilang paggalang sa namayapa niyang ina. Tiniyak niya sa akin na hindi niya ako ginayuma o kinulam, na ang mga litrato ko raw ginamit niya lang para mas maging maayos ang takbo ng relasyon namin. At para protektahan ako sa mga masasamang elemento. Sinubukan niyang yakapin ako at suyuin. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako naniwala. Dahil ang nakikita ko na sa harap ko, hindi na ang magandang babaeng pinakasalan ko, kundi ang isang babae na hindi ko pa pala talaga lubusang kilala. Simula nung gabing yon, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng bahay. Dahil nauwi kami sa araw-araw na pagtatalo, kung saan hindi ko na siya magawang tabihan sa pagtulog. At lalong hindi ko na kinakain ang mga niluluto niya dahil sa takot na baka may inihahalo siyang kung ano sa pagkain ko. Hindi ko na rin matiis ang bigat ng atmosphere sa bahay. Pakiramdam ko, laging may nakatingin sa akin. At ang dating pagmamahal ko kay Tanya, tuluyan ang napalitan ng matinding takot at pandidiri. Umabot sa punto na nag-impake na ako ng mga gamit ko isang hapon habang wala siya. Dahil alam kong kung hindi ako aalis ngayon, baka tuluyan na akong hindi makawala sa kung anong kadenang nakatali sa akin. Nang maabutan ako ni Tanya na nag-iimpake ng mga damit ko, nagwala siya ng husto. Naging hysterical siya at humarang sa pinto ng kwarto namin habang sinasabing magpapakamatay siya kapag iniwan ko siya ng tuluyan. Kumuha siya ng kutsilyo. Tinapat to sa pulso niya. Sumisigaw na hindi ko siya pwedeng iwan dahil nakatali na raw ang buhay ko sa kanya. At mas mabuting mamatay na lang daw siya kung mawawala rin ako. Kahit gaano katindi ang takot ko sa banta niya, pinigilan ko yung sarili kong maawa. Marahas ko siyang tinulak palayo. Mabilis akong lumabas ng bahay habang naririnig ko ang mga hiyaw niya na naghahalo ang galit at pagmamakaawa, na hanggang ngayon, umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko. Isang buwan na ang nakalipas simula nung gabing lumayas ako sa bahay na yon. At pansamantala akong tumuloy sa bahay ng mga magulang ko para dun muna magpakalma at makapag-isip-isip. Kinuwento ko din sa kanila ang nangyari sa amin ni Tanya. Kahit mga magulang ko hindi makapaniwala. Hanggang sa pinakita ko yung mga litrato at video mula sa cellphone ko. Ayun, nakita nila ang mga tinatagong kademonyohan ng pinakasalan ko. Chinat ko pa si Tanya. Sinabi kong bahala na siya kung mananatili pa siya sa bahay ko o babalik sa kanila sa Santa Rosa. Basta ang sinigurado ko sa kanya, hindi na ako babalik sa bahay na yon. At hindi ko na din sinabi kung saan ako tumutuloy. Dumating sa puntong pati mga kaibigan ko ginugulo na ni Tanya. Hinahanap ako. Pumunta din siya sa bahay ng magulang ko at doon gumawa ng eksena. Alam daw niyang andun lang ako at tinatago nila. Pero buti, mahinahon yung ate ko at nanay ko na humarap sa kanya. At di siya pinabarangay dahil nag-e-eskandalo na siya sa amin. Nung una akala ko, tapos na ang lahat at nakalaya na ako. Pero nung nakaraang linggo lang, bigla akong nakaramdam ng napakatinding lagnat na sinabayan pa ng pananakit ng buong katawan at mga kasukasuan ko. Halos hindi na ako makagalaw. Akala ko simpleng trangkaso lang dahil sa pagod at stress. Hanggang sa mapansin ko na meron ng maliliit na pulang butlig na nagsimulang umusbong sa muka.
dibdib, at likod ko na may kasamang matinding pangangati at hapdi. Nang magpatingin ako sa doktor, laking gulat ko nang sabihin niyang bulutong ang sakit ko. Isang bagay na pinagtaka ko dahil malinaw na naalala ng mga magulang ko na hindi pa ako kailanman nagkaroon ng bulutong nung bata pa ako. At kung kailan ako tumanda at sumapit sa ganitong edad, saka pa ako tinamaan ng ganitong kalalang sakit. Habang tinitingnan ko ang bawat butlig sa katawan ko na unti-unting pumuputok at nagiiwan ng mga maiitim na sugat, si Tanya ang naaalala ko. Alam ko sa sarili ko na hindi to nagkataon lang. Hindi to isang simpleng kondisyon. Si Tanya ang may kagagawan nito. Chinat ko siya ulit nung nagkabulutong ako. Pinagmumura ko siya. Dahil alam kong kinulam niya ako. Pero hindi na siya sumagot pabalik sa akin. At ang nakarating sa akin, bumalik na siya ng Santa Rosa. Madaming mga kaibigan at kamag-anak ang nagtanong ko anong nangyari sa amin. Bakit napakabilis daw natapos ng pagsasama namin. Sinagot ko ang ilan sa kanila. At ang iba naman, hindi na ako nagpaliwanag pa o nagkwento ng totoong dahilan. At alam niyo ba ang isa pa sa nalaman ko? Yung kaibigan ko na nagsama sa akin sa piyestahan sa Santa Rosa, si Tanya ang nagchat sa kanya na isama ako doon. Matagal na pala akong nakikita ni Tanya sa Facebook at gusto talaga akong makita ng personal. Hindi ko naman masisi ang kaibigan ko dahil wala siyang alam tungkol sa totoong pagkatao ni Tanya, maliban lang na may common friend sila. Di ko na alam kung dapat ba akong magsisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Kasalanan ko bang lahat to? Kontrolado ko ba talaga ang sitwasyon? Alam kong totoo ang mga nakita ko. At si Tanya na mismo ang umamin na may mga ritual siyang ginagawa. Hindi yun normal. Kademonyohan na yun. Siya ang may kontrol ng lahat. Siya ang nagplano ng pagtatagpo namin at kung bakit nangyayari ngayon sa akin to. At ang isa pa sa nagpapalungkot sa akin ngayon, bukod sa nangyari sa pisikal kong itsura, yung pag-iwan ko sa ex kong si Jane.